At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. At ang ating unang balita rito ay sabi rito, XRP Rich List updated. Here's how much you need to join top 1% holders. Ayan, grabe po ang galawan sa crypto ngayong February 2026. Pero ang tanong ng nakakarami, saan na ba lulugar ang isang XRP BUG or XRP wallet sa global ranking? Hindi lang presyo ang sukatan ng impluensya, kundi kung nasaan ang isang wallet sa tinatawag na rich list. May bago pong data na lumabas na nagpapakita kung sino talaga ang mga tunay na boss sa network. Yan mga ka-crypto, simulan natin po sa basihan ng network. Ayon po sa data mula kay Steph is Crypto dito, ayan, marami ang magugulat sa numerong ito. Para mapabilang po ang isang trader sa top 10% ng lahat ng XRP accounts sa buong mundo, kailangan lang ng balance na mahigit 2,200 XRP. Ayan. Akala ng marami, kailangan agad ng milyon-milyon para mapansin ng algorithm. Pero sa totoo lang, ang daming investors ang mabilis mag-exit sa market. Kaya ang 2,200 XRP ay maituturing na solid foundation na para sa isang matibay na holder. Yan, dito naman po tayo sa medyo seryosong usapan. Para naman pumasok sa top 5%, ang isang wallet ay dapat may laman na hihigit sa 83,400 XRP. Ayan, ang top 5%. Pero mabigat na ito sa bulsa kung ngayon pa lang magsisimulang mag-ipon. Pero kung usapang top 2% naman, na ang target, dapat ang wallet balance ay hindi po bababa sa 165,000 XRP. Ayan, ang top 2% natin. Ang laki po ng talon ng numero, di po ba? Ayan. Ibig sabihin habang tumataas po ang tier, lalong kumokonte ang mga may kakayahang humawak ng ganitong karaming tokens nang hindi po nagpapanic sell. Yan, dito naman po tayo sa elite top 1%. Yan, mga elite na. Ito po ang golden ticket na pinapangarap ng marami. Magkano ba talaga para masabi nating kasama ang isang holder sa top 1% ng buong XRP ecosystem? At ang sagot, malinaw po nating nakikita dito sa table na ibinahagi po ni Steph is Crypto dito na kailangan ng 46,521 XRP. Nakakatawang isipin na sa dami ng ingay sa social media, 46K or 46,000 plus na XRP lang pala ang kailangan para maging elite. Samantala, ang mga tunay na Poseidon ay yung top 0.01%. Ayan po yung mga top Poseidon. Sila yung mga bilyonaryong may hawak ng 3.8 million XRP pataas. Sila yung mga galaw pa lang ng wallet, ramdam na ang lindol sa buong market. Ayan. Ngayon ay ang masasabi ko po rito ay ang yaman o wealth dito sa XRP network ay unti-unting naka-concentrate sa mga may pasensya. Ang 46,000 XRP ngayon, baka sa susunod na mga taon ay hindi na ganyan kadaling maabot ng ordinaryong tao. Ang liquidity ay kontrolado ng mga whales, pero ang stability ay laging nasa kamay ng mga loyal holders. Kaya ang tanong, saan kaya ang susunod na stop ng listahang ito? At ayan naman ang ating sunod na balita dito, kung saan ay
meron pong isang analyst na nagsabing this week will be up only for XRP. Ayan, napakatindi po niyan. Kaya handa na ba ang lahat para po sa isang up only week? Mukhang tapos na ang pagtitiis ng marami dahil ayon po sa mga huling ulat nitong February 2026, may isang malupit na chart pattern na nabubuo dito kay XRP. Sinasabing ang tahimik na consolidation na ito ay ang kalmado bago ang malakas na bagyo ng pag-akyat. Ayan, ang sikat po na crypto analyst na si Crypto Bull ay naglabas ng pansin sa tinatawag po niyang banana pattern. Ano nga ba ito? Ito po ay isang curve descending formation sa daily chart na nagpapakita na ang lakas ng mga sellers o yung mga gustong magpababa ng presyo ay paubos na. Parang saging lang, di ba? Pero ang saging na ito ay seryosong usapan dahil ang ibig sabihin nito ay nakahanap na ng durable bottom sa XRP sa paligid ng mid $1 region. Ibig sabihin mas malakas na ang pressure pa itaas kaysa pababa. Sa technical theory, ang mga rounded bottoms na ganito ay sinyalis ng paglipat ng kontrol mula sa mga bears patungo sa mga bulls. Hindi ito yung biglaang talbog na bunga lang ng panic buying, kundi isang dahang-dahang accumulation. Pero syempre, kailangan natin ng kumpirmasyon. Ang pattern na ito ay magiging 100% valid lang kapag bumasag o nabasag ang presyo sa upper boundary na may kasamang malaking trading volume. Hanggat hindi yan nangyayari, ito ay nananatiling isang developing possibility. Yan ang tanong ay bakit ngayong linggo? Matatanda ang noong 2025 natapos na ang mahabang laban ng Ripple sa mga regulators. Kaya wala na ang malaking hadlang para sa mga institutional investors. Idagdag mo pa ang paglago ng tokenized assets at stablecoin infrastructure sa XRP ledger. Kumbaga, handa na ang makina. Gasolina na lang ang kulang. Ang derivatives data ay nagpapakita rin ng pagbaba ng open interest na kadalasang nangyayari bago ang isang malaking directional expansion o breakout. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay bagamat up only ang sigaw ng marami, kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat dahil ang market ay laging may sorpresa. Pero isa po ang sigurado, ang mga susunod na araw ang magpapatunay kung ang banana pattern na ito ay magdadala kay XRP sa buwan o kailangan pa nating maghintay ng konti. At ayan, sabi naman sa balitang ito, yan, merong isang analyst naman dito na nagsabing we could see $1.70 to $1.80 today or tomorrow if this happens. Yan, grabe talaga ang tensyon sa market ngayong buwan ng February 2026. Habang ang lahat ay nakatitig po sa charts, si XRP biglang humataw at umabot sa $1.66. Ang pinakamataas na level o price level simula noong February 2. Pero bakit nga ba biglang nagkaroon ng ganitong momentum? May malaking balita po kasing pumasok at usap-usapan ngayon ang $1.80 target. Yan, hindi lang ito basta hype. Ang higanting bangko na Goldman Sachs ay nag-disclose ng kanilang $2.3 billion crypto investment. At ang nakakagulat, mahigit $153 million dito ay direkta kay XRP. Sinasabi ng mga analyst na ang pagpasok ng ganitong
kalaking institutional money ay patunay na buhay ang tiwala sa utility ni XRP. Kahit may mga kumokontra, ang volume na dala ng Goldman Sachs ay hindi kayang baliwalain ng market. Yan, matapos po ang peak na $1.66, nakakita tayo ng correction pababa sa $1.47. Kaya bago po tayo kabahan, ayon po kay analyst Quantum Fox dito, ang pullback na ito ay temporary lamang. Dito po sa kanyang chart analysis, ang $1.47 ay nagsisilbing strong support level. Ang mga yellow at blue candlesticks ay nagpapakita ng matinding upward momentum. Ibig sabihin, ang dip na ito ay standard retracement lamang sa isang ongoing uptrend. Hindi po ito reversal, kundi buwelo para sa susunod na lipad. Ngayon, ano ang susunod na kabanata? Kung mananatili ang suporta sa $1.47 ang projected trajectory ay diretso sa $1.70 hanggang $1.80. Posibleng mangyari ngayong araw o bukas. Ang kailangan lang nating bantayan ay ang resistance sa $1.66. Kapag nabasag po ang pader na yan, asahan natin ang matinding buying pressure na magtutulak sa presyo sa pinakamataas na price level nito simula noong late January. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang February ay mukhang pabor sa mga bulls. Sa tulong po ng institutional interest at saka technical strength, ang $1.80 ay hindi na pangarap. Pero gaya ng lagi nating sinasabi, ang market ay volatile kaya laging mag-ingat. Saan mo sa tingin papunta sa XRP bago matapos ang buwan? At ayan, sabi naman sa ating sunod na balita dito ay XRP price manipulation detected on Binance. Here's what happened. Akala nyo ba ay normal na market move lang ang nakikita nyo kay XRP? Mukhang may mas malalim na kwento sa likod ng mga biglaang pag-angat at bagsak ng presyo nito kay Binance ngayong February 2026. May mga red flags na nakita ang mga experts na baka magpabago sa tingin ninyo sa inyong portfolio. Napansin nyo ba? Biglang taas sa XRP, tapos sa loob lang ng ilang oras, burado agad ang gains. Ayon po sa analyst na si Vincent Van Code, hindi ito simpleng buy and sell lamang. Ang tawag dito ay liquidation trap. Una, itutulak ang presyo pataas para ma-liquidate ang mga short positions. Pagkatapos biglang ibabagsak para naman ma-wipe out ang mga leverage longs. Parang laro lang sa kanila, ano? Pero sa totoo lang, ang tawag ng marami rito ay wash trading. Nangyayari ito kapag ang malalaking price candles, nangyayari po ito kapag may malalaking price candles pero hindi naman sumasabay ang totoong spot volume o yung aktual na bilihan ng coins. Ngayon ay bakit sa Binance ito mainit? Ayan. Dahil sila po kasi ang pinakamalaking exchange. Lahat ng mata ay nasa kanila. May mga ulat na ang XRP reserves ng Binance ay bumagsak sa lowest level. At dahil sa manipis na liquidity, mas madaling manipulahin ang presyo. Kahit na naghigpit na po ang mga regulators sa kanila, marami pa ring duda kung paano minamanage ang internal liquidity at saka trading relationships sa loob ng exchange. Mahirap patunayan ang manipulation, pero ang structural volatility ay kitang-kita sa data.
Ngayon ay heto ang masakit na katotohanan. Sa modern crypto trading, ang leverage ang nagpapatakbo ng market. Kapag mabilis ang akyat ng XRP, napipilitan ang mga shorters na bumili pabalik. Kaya lalong tumataas ang presyo. Pero kapag nawala na ang forced buying na yan, isang kanti lang ng sell order, magkakanda laglagan na. Parang domino ang mga long positions. Predictable na sa mga pros pero nakakashock para sa mga hindi po nakakaalam ng laro sa likod ng charts. Ngayon, ang opinion ko naman tungkol dito ay ang linyang naghihiwalay sa normal na galaw at manipulasyon ay sobrang nipis. Habang naghihintay tayo ng mas malinaw na regulasyon at mas malalim na liquidity, mag-ingat sa paggamit ng mataas na leverage. Ang market ay hindi po palaging kakampi natin, lalo na kung may mga whales na naglalaro sa dilim. Kaya pasabog po tayo dyan. At ayan mga ka-crypto, balitang Binance po tayo ulit kung saan ay may kaugnayan kay XRP. Sabi rito, Binance XRP reserves just drop to the lowest level. Ayan. May nangyayaring hindi po normal kay Binance ngayon at baka ito na ang hinihintay na signal natin bilang mga XRP holders. Ayon po kasi sa pinakabagong data ngayong February 2026, ang XRP reserves ng pinakamalaking exchange sa mundo ay bumagsak sa pinakamababang level nito simula pa noong early 2024. Ayon sa report ng investor dito na si Saif Crypto, nagkaroon ng tinatawag na major liquidity shift. Mula po sa peak na 3.2 billion XRP noong November 2024, bumaba na ito ngayon sa 2.5 billion na lamang. Ibig sabihin, mahigit 700 milyong XRP ang nawala sa exchange. 700 million. Kaya ang tanong, saan po ito napunta? Hindi naman yan naglaho na parang bula. Karaniwan, kapag ganito kalaki ang nababawas na reserves, ibig sabihin ay inililipat ng mga whales ang kanilang assets sa private wallets o cold storage. Ibig sabihin, wala silang balak magbenta sa ngayon. Dito po nagiging exciting ang usapan. Kapag kumokonti ang supply ng XRP sa mga exchanges tulad ni Binance, nababawasan ang tradable supply. Isipin nyo na lang na parang limitadong ticket sa concert. Kapag kakaunti na lang ang available pero biglang tumaas ang demand, ano ang mangyayari sa presyo? Tama mga ka-crypto. Presyuhan ay pwede pong tumalon ng mabilisan. Ito ang tinatawag na supply shock. Kapag bumalik ang buying pressure pero tuyot na ang supply kay Binance, dito na magsisimula ang totoong fireworks o mga paputok. Pero teka mga ka-crypto, wag mo na tayong masyadong kampante. Ayon po sa mga analyst naman na gaya ni Joshua Puduko, hindi sapat na bumaba lang ang supply. Kailangan pa rin natin ng sustained demand. Sabi nga ni Robert W., yan, o mas kilala bilang XRP Facts and Figures, marami ang hindi nakakapansin sa pressure na nabubuo sa ilalim ng dagat. Ang market ay parang bulkan, tahimik sa labas, pero nag-iinit na ang magma sa loob dahil sa tightening liquidity. Ngayon, ang opinion ko naman po rito ay ang pagbaba ng reserves kay Binance ay isa pong malinaw na sinyales na ang mga holders ay naghahanda para sa long term. Habang kumukonte ang XRP na
pwedeng mabili ng mabilisan, lalong tumitindi ang tsansa ng isang malaking price movement. Kaya abangan po natin kung kailan sasabog ang demand. At heto na po ang ating panghuling balita tungkol kay XRP sa video na ito. Kung saan ay sabi rito, pundit says this SBI announcement is big news for XRP holders. Ayan. May malaking balitang lumabas ngayong February 2026 na posibleng magpabago sa laro para sa lahat ng mga XRP holders. Ang financial giant na SBI Holdings may nilulutong galaw sa dito po sa Asia na hindi dapat natin palampasin. Ito na nga ba ang hudyat ng massive institutional adoption? Yan, direkta po tayo sa balita. Ang SBI Holdings ay nagpahayag ng intensyon na kunin ang majority stake sa CoinHako, isang sikat at regulated cryptocurrency platform sa Singapore. Ayon po sa crypto pundit dito na si Saif Crypto, ito ay hindi lang basta business move. Ito ay big news para sa XRP ecosystem. Akala siguro ng iba ay ordinaryong acquisition lamang ito. Pero kung titignan po natin ang track record ng SBI, alam nating laging may XRP na kasama sa usapan. Ngayon ay bakit nga ba ito importante? Paalala lamang po, ang SBI ang itinuturing na pinakamalaking partner ng Ripple sa buong mundo. Balita pa na may hawak silang tinatayang $10 billion worth of XRP. Sa pagpasok nila sa Singapore through CoinHako, pinalalakas nila ang footprint ng XRP sa isa sa pinakamahalagang financial hubs dito sa Asia. Hindi lang ito pambili ng kumpanya. Ito ay paggawa ng highway para sa XRP institutional liquidity sa buong Southeast Asia. Pero bago po tayo mag-party, kailangan na po natin na maging realistic. Ang deal na ito ay kasalukuyang nasa letter of intent stage pa lamang. Ibig sabihin, hindi pa ito 100% done deal dahil kailangan pa ng regulatory approvals. Huwag mo nang mag-impake agad para sa moon. Pero ang mahalaga po rito ay ang strategic direction ng SBI. Malinaw. Malinaw na ang plano nila ay i-integrate ang digital assets sa mainstream financial systems dito sa Asia. At sa XRP ang nasa sentro ng lahat. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay habang ang iba ay nakatutok lang sa daily price action, ang mga institution tulad po ng SBI ay abala sa pagbuo ng infrastructure. Kapag ang mga higante na ang gumalaw, asahan po natin ang mas malawak na adoption. Abangan po natin ang susunod na update tungkol dito sa SBI at saka CoinHako. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.